Hallelujah. Purihin, purihin, purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ayon po kay Mateo, chapter 18, verse 15 to 20. At ganito po ang sinasabi ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon po kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati. At napanunumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 taong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong pananalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon, dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga magulang at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ng masigagong palakpakan, ng may kasamang sigaw na hallelujah para sa Hari ng mga hari, para sa Diyos ng mga Diyos. Hallelujah! Purihin, 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 purihin si Yahweh Al-Shaddai. Yan, at sabihin natin sa ating katabi kapatid, kamusta ka na? Maligaya ka pa ba? Lahat ng maligaya pa ay sumigaw muli ng praise the Lord! Hallelujah! Ayan na tayo po makakaupo na. Kadalasan po, pag nabasa po, ang topic na ito ay marami pong paksa. Restoration, relationship, marami po, no? Pero ngayon po, ang ibabahagi ko po sa inyo ay 4 na P. 4 na P. Ano? Ano po yung 4 na P? Pag-amin, pagpapatawad, pagpapakumbaba. At sa pagpapakumbaba, may letter A, pagpapasakop. At pang-4 na P, panalangin, may kakayanan, pakilusin ang Diyos. Kaya nga po, sa una pa lang, sa verse 15, bago dumating yung verse 18 to 20, ay gusto ng Panginoon, meron pong pag-aayos. Meron pong pag-aayos ng nasirang relasyon, nasirang samahan, nasirang pakikitunguan ng isa't isa. Dahil kapag ikaw ay Christian, kapag ikaw ay Hudyo nung panahon din ng ating Panginoon, ay hindi talaga niya binibigyan ng pansin at tinutugon ang mga taong may kasalanan. Kasalanan sa kanya, syempre una, at kasalanan sa kapwa. Kaya nga po, mapapansin po natin na pagdating ng bandang huli, meron na pong sinabi si Jesus, no? Sinabi si Lord, na sinabi po ni Lord na kung ang 2 dito sa inyo ay magkasundo, magkaisa, sa paghingi ay ibibigay ng kanyang Amang nasa langit. Bakit po? Kasi napakahalaga po kapag ikay haharap sa Diyos, napakaganda po na paghaharap ka sa Panginoon ay malinis ang puso mo. Malinis ang isipan mo,
At syempre, higit sa lahat, malinis din yung pakikitungo mo sa iyong kapwa. Ano po yung letter P? Una, pag-amin. Sabi ng verse 15 ay ganito. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsama ninyong magkapatid ay mapapanuuli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Yun po yung unang letter P, pag-amin. Kasi po bakit? Maraming nagkakamali. Katulad ko, no? Nagkakamali po ako at nagkakasala po ako. Minsan, tinatakpan ko yung sarili ko. At hindi ko alam, sa pagtatakip ko sa aking sarili, mas lalo pang dumadami yung kasalanan ko. Ano po? Minsan ganyan po yung human being po nating mga tao. Yung parang idepensa lang natin yung ating sarili, gagawin natin yung lahat habang hindi pa tayo nabubuking. Pero tandaan po natin yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid ko, sa Luke chapter 12 verse 2, sinasabi po diyan, ibubunyag ng Diyos yung mga nasa dilim. Yung ating mga ginagawa sa dilim ay ilalantad po ng Diyos. Ating pong basahin. Sabi po ay ganito, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Makakapagtakip minsan ng tao, tayo minsan mapagtatakpan natin yung ating mga kasalanan, yung ating mga kamalian, makakatuwiranan natin yon, may tatanggol natin yung ating sarili. Maraming araw, maraming buwan, maraming taon, minsan nagagawa natin mga tao yan. Pero kapag ang Diyos na ang kumilos, dahil mahal ka niya, mahal niya ako, at mahal niya lahat ng tao, kapag siya ay kumilos, panahon ng Diyos, oras ng Diyos, itinakda niya na ibubunyag niya ang ating mga pagkukulang at mga pagkakamali. And then, pagkatapos at nangyari na yun, dapat willing tayong umamin. Willing yung kalooban nating umamin na para bagang minsan dumarating pa rin sa punto na ayaw nating aminin. Pero kung alam mo na panahon na para aminin at pinapaamin na sa'yo ni Lord, aminin mo na. Para naman matuwid ka ng Diyos sa pamamagitan niyan. And then sabi po dito, sino po yung pupunta? Sino po yung dadalaw? Ang pupunta ba yung nagkasala? Hindi. Ang sabi dito sa verse 15, ang pupunta ay yung pinagkasalaan. Bakit ganun yung approach ng Panginoon sa pagtuturo niya sa gospel? Dahil gusto ng Panginoong Jesucristo yung yung pag-amin, yung pagkakasundo na mangyayari ay nagmumula talaga sa willingness. Hindi yung napipilitan. Halimbawa, ito si sister. Nagkasala ako sa kanya. Siya ang pupunta sa akin. O halimbawa, ako nagkasala. Ako ang pupunta sa kanya. Bakit ganun yung turo ng Panginoon? Iba sa turo nating mga tao. Minsan sa turo natin mga tao at minana natin mga turo sa mga matatanda, ba't ka pupunta doon? Hayaan mo siya ang pumunta dito, siya nagkasala. Iyan yung teaching, yun yung katuruan ng tao. But the Bible teaching ay ang laki ng pagkakaiba. Ang lalapit yung nagkasala. Kaya, as a Christian, yun po yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Tayo yung lalapit at hihingi ng sorry sa napagkasalaan natin at aaminin natin na nagkasala. Bakit ganun yung way ng Lord? Kasi si Lord ay evangelist. Si Jesus ay the great evangelist, the anointed one. Gusto niya, sa pagtuturo niya ng ganun, maging sa atin, maipakita natin yung ating pong pag-amin sa pamamagitan ng tayo mismo yung pupunta. Okay, sige. Nagkasala ka sa akin, pero sa akin ka nagkasala, pero ako na yung pupunta para inaamin ko na rin na meron din akong pagkukulang. At ang pagkukulang ko ay hindi kita inunawa. Ang pagkukulang ko ay hindi kita inintindi. Ang pagkukulang ko, nakalimutan ko na may Diyos na umunawa sa akin na dapat din umunawa sa isang katulad mo. Yun yung reason ng Panginoon. Kaya, teaching niya sa atin,
kung may nagkasala sa atin, tayo yung lalapit sa kanila. O kaya, mga kabarangay, alam niyo na, pag nilapitan kayo ng inyong mga kabrother dito at sister na nagkasala sa inyo, siya ay nakakaintindi. At then, syempre, mapapahiya yung nagkasala sa iyo. At doon makikita yung liwanag ni Kristo na sumasayo. Different. Different way sa way ng mundo. Pag-amin, saan? Sa pagkakamali, pagkukulang, at sa hindi pag-iintindi sa isang taong nagkakasala. Then pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, pagpapatawad. Doon pa rin po tayo sa verse 15. Sabi ng chapter 18, verse 15, kung magkasala sa iyong kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsama ninyong magkapatid ay mapapanuuli mo sa dati at mapanunumbalik mo siya sa Ama. And then pinakita na nagkasala yung willingness niya na i-accept yung pagkakamali rin niya sa panahon na sila'y nag-aaway na magkaibigan, nag-aaway na magkapitbahay, nag-aaway na magkapatid. Accept niya yun. Kaya siya willing na mauna na humingi ng sorry, humingi ng pasensya, humingi ng tawad. Ay, pag ganyan talaga nakakahiya. Pag reason na, ang isang reason, pag pinuntahan mo yung nagkasala sa'yo at ayaw magpakita sa'yo, hindi dahil sa may sama siya ng loob sa'yo, kung hindi dahil nahihiya na siya sa'yo. Yun na po yung wala nang ibang dahilan, kundi nahihiya na siya sa'yo dahil bakit kanya inaway. Inaway ka na niya, ginawan ka niya na ng hindi maganda, pero ikaw pa yung pupunta para makipag-usap, para makipag-ayos, para makipagpaliwanagan. Kaya pag hindi siya sumipot, hindi kanya binuksan ng pinto, isa lang ibig sabihin nun. Nahihiya na siya sa sarili niya. Nakikita niya na yung kanyang talagang pagkakasala at pagkukulang at yung ugali niyang maging palaaway. Yun na lang po yung dahilan na nakikita ko sa pwedeng mangyari pag pinuntahan mo siya, di kanya pinagbuksan ng pinto. Mga kapatid ko, kung magkasala sa iyong kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsama ninyong magkapatid ay mapapanuuli mo sa dati at mapanumbalik mo siya sa Ama. And then, di pinuntahan mo siya. No? Kapag pinuntahan mo siya at nakipagkita sa iyo, binuksan niya yung pinto at nakipag-usap sa iyo, sabi niya dito, sabi ng Panginoong Jesucristo, pagsasama ninyo'y mapapanuuli. Yung pagsama ninyo, magkaibigan kayo, mag-asawa kayo, magkakapatid kayo, nanay mo, lola mo, kapitbahay mo, pag pinuntahan mo siya na ikaw na pinagkasalaan niya, nakipag-ayos ka sa kanya, nakipag-usap ka sa kanya, yung pagsasama ninyo na nabasag. Di ba sabi, pag nabasag ang baso ay hindi na maaaring maibalik. Yun po yung katuruan ng tao at set ng tao sa kanyang isipan. Mindset po na tinatawag po, yung mindset po ng tao. Yun po, kapag nagkasala, nag-away, kaya tignan niyo po, maraming magkakapit-bahay. Isang beses lang nag-away. Talaga naman pinanindigan nila yung tinuro at minana nating mga turo sa ating mga ninuno na talagang hindi talaga sila nagkakaayos. But Jesus teach us to break para i-break yung mali nating kaugalian at mga mali nating natutunan sa ating kapwa-tao at sa mga ninuno natin na hindi approachable katulad ng Biblia. But sa Biblia po ay may pwede pa pong mag-ayos. Kasi ang sugat nagagamot.
bagamat may balat po, pero nagagamot at napapanauli sa dati. Kapag ang balat ay gumaling po yan, kahit pitikin mo yan, kahit dudutin mo yan, wala na pong mararamdamang sakit yan. Yan po ay katulad sa spirituality, sa spiritual, mga kapatid sa Panginoon. Gusto ni Lord ma-restore, mapanauli ang relasyon ng sino man tao. Ang step na gagawin niya ay dapat mauna yung nagkasala sa kanya. Para mapanauli ang pagsama at mapapanumbalik mo siya sa Ama. As a Christian, kung gagawin po natin yung sa mga unbelievers, at talagang makikita nila na iba talaga, iba. Iba yung nakikinig ng salita ng Diyos sa hindi nakikinig ng salita ng Diyos. At ganun nga po yung makita sa atin. Kasi kung hindi po makikita sa atin yon, kawawa naman po tayo. Pero kung makikita po sa atin yon, hindi po tayo kawawa. Pinagpala po tayo ni Yahweh ang Shaddai. Ano yung pangalawa, mga kapatid sa Panginoon? Pag-amin, then pangalawa, pagpapatawad. Pag-amin, pagpapatawad, saan sa nagkasala sa'yo. At syempre, pag binigay mo sa kanya yung pagpapatawad, willing na willing din siyang ibigay sa'yo yung pagpapatawad. Kasi bakit? Ikaw na yung pinagkasalaan niya, ikaw pa yung lumalapit sa kanya para makipag-ayos, para makipagkasundo, para limutin yung nangyari bagamat masakit. Kaya willing kayong dalawa magbigay ng pagpapatawad mula sa puso ng bawat isa. And then pangatlo, yung pagpapakumbaba. Kasi kahit na handa kang aminin, kahit na handa kang magpatawad, kung wala kang pagpapakumbaba, hindi mo magagawa yung pag-amin sa kasalanan. Hindi mo magagawa ang magpatawad. Kaya pangatlo, yung pagpapakumbaba. Sabi ng verse 15 to 16, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapanunumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Verse 17, kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. Yan po, mga kapatid sa Panginoon. Yung pangatlo, yung pagpapakumbaba. Kasi may mga tao talaga na grabe po yung taas ng pride. Di ba? Ikaw na yung gustong makipag-ayos. Sila pa yung umaayaw. Bakit? Kasi kasama na doon na napapahiya sila. Pero ang gusto ng Panginoon dito, kaya gusto niya na mayroon tayong kasama. Di ba? May kasama po yung pupuntahan yung nagkasala sa kanya para may saksi. Para may testigo. Kasi minsan baka biglang ibayin yung kwento. Yan, maraming complainant kasi na nag-iiba ng kwento. Para Para po iabla lamang yung isang tao. Kaya kailangan may testigo, and then nagkasundo kayo, may testigo, 2 o 3, na nandun kaming 3 na talagang nakipag-ayos yan. Pero bakit sinasabi na hindi nakipag-ayos? Sa panahon natin ngayon, kaya may barangay hall. Napakalaking tungkulin ng barangay. Pag doon ka pinatawag sa barangay, may pirmahan na talaga yon. Kaya kapag nagbanta ka, napipilayan mo siya, at pumirma ka doon na hindi mo na sasaktan, at biglang napilay yon, ikaw ang tapos. Gusto ni Lord na magkaroon ng pag-amin, pagpapatawad, ngunit magagawa lamang natin yan kung tayo ay mayroong kababaan ng loob. Bakit may mga magkakapit-bahay, magkakababarangay, na hanggang sa tumanda na sila at mga apu-apuan nila ay hindi sila nagkakaroon ng pagkakasundo. Minamana na ng kanilang mga apu yung kanilang away-awayan kasi nga po ay walang pagpapakumbaba sa puso nila.
Tinuturo pa nila, huwag kang papasok sa bahay na yan, ha? Yan yung umapi sa amin. Nanonood kami dati ng TV, dyan ang lolo mo. Hindi kami pinanood. Nasilip lang kami, bigla sinara yung pinto. Ano? Diyos ko, dati kasi uso yung ganyan sa amin. Nakikinood kami. Bigla na lang isasarado yung pinto. Wag naman po kayong ganyan. Wag nyo na pong isama yung inyong mga apo, yung inyong mga anak. Limutin nyo na po yung away sa dati pa mga unang panahon pa. Kasi po bakit walang idinudulot yan? Magkaisang barangay, magkaisang pamilya, magkaibigan, magkabarkada, kailangan meron pong pag-aayos at pagkakasundo at pagmamahalan sapagkat ang mapagpakumbaba ay merong pag-ibig na umiiral sa kanyang puso. Ang isang tao mapagpakumbaba, kahit ayaw niyang limutin ng sarili niya, ay magagawa niyang limutin. Kahit napakahirap humarap sa kahihiyan, ay magagawa niyang maharap ang kahihiyan dahil kay Kristo. Kahit napakahirap ipagawa sa Kanya yung pinagagawa ng maraming tao, pero dahil alam niya sa kapurihan din ng Diyos, gagawin niya yon for the glory of the Lord Jesus Christ. Kaya kung meron pong hindi pa pagkakasundo, aminin na natin na meron din tayong mali. Kung hindi pa mayroong pagpapatawad, magpatawad na po kayo kasi pinatawad din po kayo ni Lord. Kung kayo po ay handa pong gawin yan, kailangan meron kayong puso at isipan na mapagpakumbaba. Ganon, yung kababaan ng loob, yun yung susugpo ng lahat ng uri ng ating pagmamataas. And then, pang-apat mga kapatid sa Panginoon, pang-apat na P, pananalangin may kakayanang pakilusin ang Diyos. Anong panalangin ito? Sabi ng verse 18 and 19 ay ganito. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Tignan niyo po kaya pala ang dahilan ni Lord. Siyempre, unang-una sa atin, na kailangan sa loob ng ministeryo, ng chapter nyo dito, ng prayer group, ay lagi kayo nagkakaisa. Lagi kayo nagkakasundo. Laging naayos kasi walang samahan na walang hindi pagkakasundo. Lahat ay merong sigalot, lahat ay merong hindi pagkakasundo, pero dapat magkasundo dahil ang Panginoon ay kasama natin. At ang pangalan ng Panginoon ang itinataas ninyo sa lugar na ito. Kaya sa mga oras na ito, ang Lord may kakayanang kumilos. Kung ang isang tao sa kanyang pananalangin ay meron siyang malinis na puso. Meron siyang malinis na puso na kung saan siya ay handang umamin, siya ay handang magpatawad, siya ay handang magpakumbaba, at siya ay handang magpasakop, no? At sa ganoon, sa kanyang pananalangin, ang Lord ay magbibigay ng kanyang hinihiling. Di ba? Sabi ng Panginoon dito, sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong pananalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Kaya kung tayo po ay nakikipagkasundo, nakikipag-ayos, at yung nagkaayos at naayos na gulo, kapag tayo po at kayo po ay nanalangin sa lugar na ito, ang Lord ay kikilos para ipakita sa inyo na magandang idinudulot ng pagkakasundo sa buhay ng isang tao. Anong panalangin gusto ng Panginoon? Nagkakaisa, may pagkakasundo,
sinasamahan ng Panginoong Jesucristo. Kasi hindi po sasamahan ni Lord ang isang lugar, ang isang pamilya, ang isang gawain kung walang pagkakasundo. Kaya kailangan ng pagkakasundo upang anuman ang ating hilingin, anuman ang inyong hilingin sa lugar na ito, pati barangay na ito ay madadamay sa inyong kahilingan at mapagpapala ng Diyos, maging ang puso ng bawat taong nakatira sa lugar na ito. Maging ang pamilya ng bawat isa ay mapagpapala sapagkat ang Diyos ay binubuhos niya, pinabubuhos niya, pinapapatak niya ang ulan sa masasama at mabubuti. Pinasikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti. Kaya, pang-apat, mga kapatid sa Panginoon, panalangin na pinakikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang isang tao hindi marunong umamin, hindi marunong magpatawad, hindi marunong magpakumbaba, kahit anong gawin niyang prayer, ay hindi makikita may ginagawang himala ang Diyos sa buhay niya. Kaya pakatandaan po natin, kapag tayo po ay nanalangin, tsakin po natin na tayo ay sasamahan ng Panginoon. Tayo po makakatayo, mga kapatid sa Panginoon. At tayo po yung panalangin. Taas ninyo ang inyong mga prayer request, mga kapatid. Taas po ninyo yung mga prayer requests. At ipigit po ninyo ang inyong mga mata. Hallelujah. O rababasheke rababakanda robo seke rababakande. Yada seke rababaka robo seke rababakando robo shia rababakande. Lord, sa oras na ito, dumudulog po kami sa iyo. Nandito po mga panalangin ng aking mga kapatid, ang kanilang hawak-hawak na prayer request. Lord, dinudulog din namin sa inyo si Sister Imelda Nalsaro. Matunaw na yung bukol sa dibdib niya. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, I declare, I decree, no transferring spirit. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, lahat ng uri ng karamdaman na naghahanap ng himala right now, lalo na si Imelda, ay aming tinutunaw at inaalis ang karamdaman sa kanyang dibdib, ay matunaw ang bukol right now. In Jesus' mighty name, in Jesus Christ's name, O Rabababaseke, Rababakando, Robosakalalamakande, nire-rebuke namin lahat ng uri ng karamdaman, maging ang mga karamdaman na nasa bahay, mga karamdaman na hindi kayang ipagamot dahil walang paggamot right now, ay aming tinutunaw, aming inaalisan, aming pinagagaling sa ngalan ng Panginoong Hesus. Receive! Receive! In the name of Jesus. Believe! Maniwala ka sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Believe! In the name of Jesus. Kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Lalo na sa mga taong naniniwala sa Kanya. Believe it! Believe it! O Rakatorobo-babase! Radayarante yarabasaka torobo kayarabakandore yere! Hallelujah! O Diyos na banal, luwalhati ay sa iyo. Dakila ka, walang ang katulad, walang ang katulad. O Diyos, luwalhati, ngalan mo sa iyo. Luwalhatiin ka, O Diyos. Pangalan mo sinasamba, sambahin, sambahin, sambahin ka, O Yahweh. Sambahin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon ngayon.
oras na ito, sumabay ka sa panalangin, sabihin mo, Panginoong Hesus, narito po ako, humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako at tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking Diyos, Panginoon, tagapagligtas, Hari ng aking buhay. At dalangin ko sa oras na ito, Ikaw ay kumilos sa akin araw-araw. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat tayo ay answer prayer na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless po mga kapatid.